We survive! We survive! Ang total na ginastos namin from Luzon to Mindanao, San Pedro Laguna to North Cotabato ay tumatagingting na. Okay, so nandito na kami sa Ormoc City and mamaya magpe-prepare na kami para sa Mindanao journey ng aming biyahe. Okay, so nakatulog, nakakain, nakaligo, nakapupo, refresh na. Kaso maaga kami nagising 7:30. So around 3 hours mahigit lang tulog, pero at least meron. And biyahe na kami. Basta nakahiga. Let's go. Okay, papunta na kami ngayon ng Mindanao. Magsisimula na aming Mindanao League. And ito na ang mga kalahok. Si Hana na lang ang kasama namin dahil ihahatid namin siya sa BISCA, sa BSU, sa kanyang university dahil gagawa pa siya ng thesis. So kami, diretso na kami sa Mindanao and kami na lang pamilya ang tatawid papuntang Surigao. Si Hana, iwan na namin sa kanyang school. So let's go na. Nagpa-diesel pala ako ngayon ng 2,106 para hindi ko makalimutan. So i-add natin yan sa total natin na expenses para mabilang natin kung magkano yung total na nagastos natin papunta ng Mindanao. So let's go, alis tayo full tank. Flying kiss kay tita. Crying na tita, crying na. Nga, bye-bye. See you next week. Bye-bye. Next week pala. Bye-bye. Daanan ka namin dito next week. Daan na lang kami dito. Okay. So, dito tayo ngayon. Ay, crying na. So, naihatid na namin si Hana and sila mama and papa na iwan na rin sa Ormoc. And ang destination natin today ay San Ricardo Port na sa dulo ng Leyte para makatawid na tayo ng Mindanao. Ang current trip natin ay 961 kilometers na and madadagdagan pa yan pag nakatawid na tayo ng Mindanao. So ang ating ETA sa San Ricardo Port ay 2 hours and 49 minutes pa. Around 3:49 PM ang dating natin. Ngayon ay alauna. So let's go. So nag-stop over muna kami dito sa San Roque, 40 kilometers away from San Ricardo Port. So namili muna si Mrs. sa 7-Eleven ng mga foods namin kasi walang Jollibee. So kung ano ang available, yun na lang ang foods namin. Hindi na kami nagbaon sa Ormoc kasi masyadong hassle na. Nakaalis kami doon parang 1:30 na, no? Actually ngayon ang arrival namin is 4:48 ang estimated arrival. Tapos babiyahe ay tatawid pa kami. And hindi naman kami makakatulog kasi tag-isa kami ng alaga sa barko. So unless matulog yung mga bata,
Makaidlip kami. So yun lang. 45 minutes away pa kami from pier and it's 4:03 ng hapon. Ito, so tuwing mag-i-stop over kami, ayan, charge, ayos ng mga battery, charge ng drone, charge ng battery ng action cam, charge ng extra battery ng Osmo Pocket, charge pa ng mga cellphone, kung ano-anong charge. 6:55, almost 7 PM. Dadaong na ang barko na galing San Ricardo papunta ng Surigao Port, Lipata Port. So we survive. Visayas, we survive. We survive. Let's go Mindanao League. Let's go! Let's go. Let's go! So buzzer beater kami kanina. Pagdating namin, paalis na yung barko. Tapos nalagpasan namin yung ticketing office. Buti na lang. Buti na lang, yung isang tauhan nila doon, may dalang motor. Tinakbo yung ticketing office. Pinahinto nung inspector yung barko para antayin daw kami. Siyempre, sayang. Actually, dalawa pa kami kasi may nakasunod pa sa amin na isang pick up. Yun na nga, inabol niya. Pinapunta na kami dito sa pier kasi ginagawa pala yung pier nila, so merong temporary pier silang designated para sa barko. Tapos pinapunta na kami doon. Pagdating namin doon, pinasakay na kami, doon na kami pinagbayad. Tapos sa ticketing office, yung nakamotor, kinuha niya yung ticket namin doon. Then dinala na lang sa amin doon sa barko. So yun. Pagdating namin, nakasakay kami agad. Salamat sa Mababait sila. mababait na mga tao dito sa San Ricardo Port. At nakasakay kami agad. First time kasi namin tumawid ng Visayas to Mindanao. So wala pa talaga kaming idea kung anong proseso dito. Unlike sa Matnog Allen Port na lagi na namin ginagawa. So ngayon, nakasurvive kami. Salamat. At hindi kami nag-antay. Kasi At kalmado ang dagat. Walang ulan, walang alon. Next stop natin is Tandag. Hindi dapat kami dadaan doon kasi out of way siya, pero may dadaanan kami na classmate ni Mrs. So ang trip meter natin ngayong gabi ay 1,105.8 kilometers. Yan ang tinawid natin or tinakbo natin mula San Pedro hanggang dulo ng Leyte. So madadagdagan pa yan based sa layo ng Surigao Port hanggang sa destination namin na Tulunan, North Cotabato. Okay, so good morning vlog muna tayo. Agising lang namin. Dito na kami ngayon sa Tandag. Tandag, Surigao del Sur. So dumating kami dito kagabi around 12 to 1 ata AM. Ay, kaninang madaling araw. 2 hours taglikot. Tapos naghanap kami ng matutulugan dito. Siyempre ang hirap na kasi yung mga pinuntahan namin ng mga inn, tulog yung mga bantay. Kasi madaling araw na. So dito kami napadpad sa H Mansion.
hotel. Pero ang ganda. Maganda yung room nila, lambot ng kama, lambot ng unan. Sakit lang ng katawan ko kasi pagod sa biyahe. Pero all goods. Ang babait ng staff dito. Kasi kaso nila kami agad. Hindi sila tulog. Kahit madaling araw na kami dumating. So, yun lang. Ganda ng services. Ngayon, or maya-maya pala, prepare na kami para punta na kami dun sa kaibigan ni Clary. Bibisita lang kami kasi total nandito na rin naman kami sa Mindanao. So, daanan na namin lahat ng pwede namin daanan para sulit ang punta kasi mahirap na mag-land trip ulit eh. Pag may dala kang sasakyan, dapat lahat ng gusto mong daanan mo na. So, ngayon ay 8:30 na ng umaga. Breakfast meal namin. Jollibee Spaghetti! Dinalhan din nila kami ng coffee. Sana sa lahat ng lugar hospitable din yung mga tao. Sa lahat ng hotel na napuntahan namin, ito yung pinaka-hospitable yung mga staff. Okay, so it's 10:30 AM and check out na kami sa H Mansion. Ang next destination namin is Parisan ni Tagalog. Yan, sa classmate niya. Puntahan namin ngayon. So let's go na. Malayo-layo pa yung biyahe natin. 9 hours pa papuntang Tulunan. Let's go. Okay, so kakatapos lang namin magpares dito sa Tandag, Surigao del Sur. Kumain kami sa beef pares ni Tagalog. So sa mga kaibigan natin dyan sa Mindanao, kung hindi nyo pa natitikman yung pares, punta na kayo dito, dinadayo yung pares nila. Sobrang sarap. Binisita namin yung kaibigan niya kasi kaibigan niya yung may-ari ng paresan eh. And 6 years na silang hindi nagkikita. So ngayon lang sila ulit nagkita and medyo mahaba-habang kwentuhan. Kaya natagalan yung aming pag-uwi. So parang 9 hours pa yung biyahe namin and alauna na ng hapon ngayon. Magtuto na ata. So let's go na. Okay, so ngayon ay 1:43 na ng hapon. And ang biyahe natin papuntang Sibsib ay 9 hours and 21 minutes pa. So 435 kilometers na lang. Okay, so good morning vlog muna tayo. Ngayon ay January 8, Wednesday. Andito na kami sa Tulunan, North Cotabato. Dumating kami dito kanina madaling araw around 12 AM. And diretso pahinga na rin kami. So hindi na nakapag video pero yan. Province life na.
Okay, so bago ko tapusin yung video, ayan, nandito na kami sa Cotabato nito. Actually, January 20 na. So malapit na kaming umuwi. After few days, uwi na rin kami. Ngayon lang matatapos. So pag-usapan muna natin yung total na nagastos namin from Luzon to Mindanao or San Pedro Laguna to Cotabato. So kung napanood nyo yung previous vlog namin, simulan natin sa unang fuel expenses. So ang fuel expenses namin, unang fuel expense namin ay sa Erosin, malapit na sa Matnog Port. So tumawid kami ng Luzon to Visayas ng full tank. So ang unang fuel expense ko ay 2,183 pesos. Ayan. So, after namin magpa-diesel, diretso na kami sa Matnog Port. Kumastos kami ng 2,200 sa ticket. So, 1,680 ay para sa sasakyan at free na yung isang driver. So, i-minus mo yun sa 2,200, yun yung paghahatian ng mga pasahero na ticket nila. So, paghahatian nila doon yung sa 22 minus 1,680. Paghahatian nila doon, 6 sila kasi libre ako. Paghahatian nila doon yung 3 regular fare, 2 half fare, tapos isang PWD. So, 6 sila. So, yun yung total. I-minus na lang natin yung 1,680 doon sa 2,200. Tapos, meron pang LGU fee, PPA fee, Philippine Ports Authority. Meron ding terminal fee na 150. So LGU 95, PPA fee 210. Kung napanood nyo yung video namin, terminal fee 150. So makipapanood nyo sa part 1. So nakatawid na kami. Nagpa-diesel kami ulit sa Ormoc. Ang nagastos namin doon sa pa-diesel namin ay 2,106. Yan, doon yun sa Ormoc City bago kami tumawid ng San Ricardo Port. So mapapanood nyo rin yan doon sa last vlog namin sa part 1. So dumiretso na kami ng San Ricardo at nagbayad kami ng ticket din doon. So ang binayaran namin is umabot ng 3,700 and 3,400 yung sa sasakyan. Tapos free na yung dalawa. So 2 pasahero or driver at isang pasahero. So bale free ako at saka si Mrs. And ang binayaran lang namin ay si Kuya Kratos lang, which is half price lang, worth 150 pesos. Si Atrius, ay dahil 2 years old pa lang siya, free siya. Tapos, meron pang mga additional fees na mga terminal fee. Umabot na 3,700 lahat. So, pagtawid namin, ang next na expense namin is fuel expense ulit, which is 2,700. So, round off ko na lang 2,700 kasi may butal na 5 piso lang ata. So 2,700 pesos, doon na yun sa may bandang Davao del Sur, if I'm not mistaken. Tapos ang total, ito na ang total natin lahat. Ang total na expense namin ay tumataginting na 13,394. Yan. Pero yun yung ano lang yun, tickets and fuels. So yun lang yun. Meron pa kaming additional na 4,000. Ito, 2,000 kasi nag-check-in kami sa Erosin. Doon kami nagpagabi kasi syempre mag-isa lang akong driver, so kailangan ko ng tulog. So doon kami nagstay, 2,000 pesos. Tapos sa Tandag, check-in ulit kami for our third night and 2,000 again. So additional 4,000 siya. Pero yung second night namin free kasi nakitulog kami doon sa parents ko. So wala kaming ginastos doon. So, ang total, kasama yung check-ins, ay 17,394. So, nakatipid ba kami? Kung matatanong niya, nakatipid ba kami? Hindi. Yan. Ito na yung sagot namin dyan. Bakit? Kung ikukumpara mo siya sa air travel, hanggang dito sa Cotabato, San Pedro to airport, 2,000. Crab, sa ating crab, around 2,000. Average lang to Tapos ang average ticket from Manila to Davao ay 2,000 din. Since 2 years old na yung baby namin, so kailangan na rin niya magbayad ng ticket. 2,000 yung, hindi yun yung peak fee Ano lang yun, average fee lang yun. So 2,000 each. So 12,000. Basta total ko na lang dyan. Tapos
So mula doon sa airport hanggang dito sa North Cotabato, papatak lang ng 1.5 ang bus rides. So sabi natin 2,000 kasama yung taxi pupunta doon sa bus. So kung totalin mo yon, balikan, siguro wala pang 30,000 siya. Kasi balikan naman na yun and apat kami Mas mura pa rin siya. Pero ngayon kasi kasama namin pabalik ng Ormoc yung parents ko. Kasi umatin sila nung kasal last December ng kapatid ko. So kung bibilang ko din sila ng additional ticket na worth 2,000 each din, 2,000 to 3,000 each. Additional 6,000 pa yun sa expense namin siguro. 6,000 to 7,000. Pero all in all, hindi pa rin kami nakatipid Mas napamahal pa rin kami. Pero worth it ba? Worth it talaga. Kasi maliliit pa lang kami, nilaland trip na kami ng father. Sa aking parents ko lagi may naglaland trip. So alam mo yung memories, priceless yun. Hindi yun nababayaran. So hanggang ngayon, napag-usapan pa rin namin yan. Nung nag-drive kami, napag-uusapan pa rin yung mga biyahe namin ng mga nakaraan. Simula nung first land trip namin, kung paano kami naligaw. Ang mapa pa na ginagamit namin nun, yung talagang malaking mapa na binubuklat mo pa. Tatakpan yung mga salamin. Ayan. So, priceless yung memories, yung views, yung tanawin. Sobrang ganda. Ang dami namin nadaanan na bago sa paningin namin. And mesmerizing talaga. So, kung mapapanood pa to ng mga anak ko hanggang paglaki nila, kung may YouTube pa ng mga panahon na yun, malamang pag-uusapan din talaga nila yan hanggang maikikwento nila sa ibang tao hanggang paglaki nila, and baka ma-inspire din sila na mag-travel by land dito sa Pilipinas. So sobrang saya kahit medyo napagastos kasi pauwi pa kami, so yung ginastos namin dito most likely madodoble pa, pero masaya. No regrets na bumiyahe ako ng ganito kalayo. Uulitin ko pa ba to? Siguro, depende sa sitwasyon, pero medyo nakakapagod pag mag-isa lang. Kung meron siguro ang kasamang driver, baka possible na ulitin pa. Pero for now, since na-experience ko na siya, hindi ko na siguro ulitin for the time being. So dito ko na tatapusin yung vlog namin. Hopefully may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo sa mga natanawin din na napuntahan namin. Mukha lang siyang masaya sa video, pero actually exhausting yung biyahe kasi na-edit ko na pero kung may experience yung na-experience namin, sobrang nakakapagod talaga, pero worth it, lalo yung mga views. So yun lang, peace mga ka-vloggerist out.